So yun nga, kung makikita mo, sino pang iniipit nila si Pastor. Ayaw nilang palabasin si Pastor. Kahit na nakikita mo na sa hearing talaga, kahit hindi masyado i-detalye na lang. Pero talagang right ni Pastor right to bail, lalo na kung ang evidence is not strong. So dapat talaga mabigay yun Pero alam mo, bakit sino ba ang nandyan ngayon? Sila yung magnanakaw di ba? So doon mo talaga makikita na may battle talaga. At saka, akala nila, lalo nilang tinatapakan si Pastor. Hindi Lalo nilang sinisira ang kanilang sarili. Nagse-self-destruction kayo. Kasi lalong nakikita ng mga tao yung pattern nyo, yung playbook nyo. Na mismong kayo, tinatabunan nyo lang yung pagnanakaw nyo sa pamamagitan ng pag-uusig, ipakulong ninyo yung mga inosente, yung mga low-lying fruit, yung mga madali nyong ibuli. Kasi si Pastor, mabait. Si Pastor, isang simbahan lang to. Hindi to manlalaban. Sige, yan, ipitin nyo yan. Pero itry nyo gawin yan sa mga siguro Muslim na lang. Sa ganun, na manglalaban talaga. Diba? Kaya pinipili din nila kung sino yung binubuli nila. Kasi si Pastor, ang turo, love your enemy. Diba? So, dyan pa lang. Self-destruction po ang ginagawa ng mga manguusig ni Pastor. Kasi kahit po i-compare po ng lahat ng tao, sino kayo na nag-aakusa, at saka si Pastor po na inosente, kahit po nakakulong siya, pero alam ng lahat dahil to sa political oppression, religious persecution, wala. Lalong nagsashine po si Pastor. Ang kabutihan niya, lalo siya nakikilala ng mundo. Kaya nga, nung last baptism, di ba? Was that June 20? Di ba? Massive baptism. Thousands. Simultaneous po ang baptism. Hindi lang dito sa Pilipinas. Hindi lang sa Davao, hindi lang sa Visayas, sa Luzon, sa NCR, pati po sa Hong Kong, sa Malaysia, sa USA, sa Canada, sa Africa po. Ang dami-daming nagpabaptize. Kasi akala nyo sinisiraan nyo si Pastor, nasisira si Pastor sa pamamagitan ng mga akusasyon ninyo. Lalong naku-curious ang mga tao. Bakit nga ba, bakit nakatutok sila kay Pastor? Pero bakit ganito iba yung mga akusasyon sa mga accomplishment niya, lalo naku-curious, lalo silang nakikinig kay Pastor. Kaya nga sabi nila, bad publicity is still publicity. Kaya maraming salamat pa rin po. Dahil dyan, marami pong nakinig, na-curious, at ngayon po nabaptize. Bagong kingdom citizens po. Kaya patuloy po ang paglago, ang pagdami ng kingdom citizens. At yan po, meron na naman pong another batch ng baptism. Kaya abangan niyo po yan. Hindi pa po tapos kasi ang iba, dami pang pumapasok tuloy-tuloy. Lalo na ginagawa niyo ngayon. Nagmamassive sharing na naman kayo sa mga akusasyon. Tapos, syempre, ang turo ni Pastor, overcome evil with good. Ang ginagawa lang namin is, eto po, hindi namin kayo sinisiraan, pero binabalita lang namin kung ano ang good works ni Pastor, ano ang ginagawa ni Pastor, at saka patuloy pa rin ang pagtulong ni Pastor. Yan po, big testimony na po yan. Marami na po, expect po, marami na naman po ang magpapabaptize. Kaya, sorry sa mga bleeding hearts dyan. Lalo kayong masasaktan. Kaya nga, attorney, kung ikukumpara mo si Pastor doon sa mga senadora at mga kongresista na nag-aakusa at naghahatol na parang mga judge na dito sa kaso ni Pastor, abay, ikukumpara mo, mas mataas pa rin yung trust at approval rating ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Patunay po yan sa mga bilang po ng mga member supporters ng the Kingdom of Jesus Christ na lumalapit sila pa mismo. Nakita nila kung gaano kabuti pala si Pastor. Ganito pala, tapos sinisiraan. Kaya pala, dahil naiinggit pala sila. Kasi nga, 0.0, po niya, rating yung senadora. Oo, pero nagpapasalamat tayo dahil nakita na po alam na ng taong bayan Alam na nila na ganito yung pattern na ginagamit. Siguro yung una, kasi parang first blood na inalay talaga para makita ng taong bayan si Pastor Nakita po ninyo kung paano po ang ginagawang pag-atake ng gobyerno
laban sa kanilang mga kritiko. At yan, sunod-sunod na po yan. Nakita na po natin yung mga ayaw pong lumuhod sa palasyo, yun ba? At hindi sumusunod o sumusuporta sa palasyo o sa mismong Pangulo ng Bansa, ay siguradong-sigurado po magugurgur po kayo, Oo. makakasuhan kayo, o hindi kayo makukulong kayo, which is yan po nangyayari ngayon. Tsaka malinaw yung yung pagkakainggit nila, no? Na imbis na tularan, ma-inspire dito sa ginagawa ni Pastor Apollo C. Quiboloy, inggit yung nakikita nila eh. Kaya nga nababanggit nila na dapat wala na raw impluwensya. Bakit ba? Dahil gusto niya ng impluwensya kasi nga nabanggit mo sa rating niya 0.001 pa siya at nag-aasam na siya for 2028. Yun, dyan tayo na nakikita ninyo mga kababayan na yung mga nag-aakusa, lalo na dito sa ating butihing pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy, tingnan ninyo yung kanilang mga output. Tingnan ninyo yung kanilang mga resibo. Hindi yung namimigay ng tulong tapos may tatak doon, DSWD lang din naman. Ano ka, tagabigay lang, tagabuhat lang. Hindi naman pala galing Correct. sa'yo. Pero si pastor talaga, walang ninakaw sa pera ng taong bayan, pero na tumutulong. At ang nag-aakusa ngayon sa kanila, yun pa yung mga mga tiwali, yun pa yung mga tumatabon, mga nang-aabuso talaga. So dito natin makikita po mga kapartner yung pagiging inggit nila. Political persecution, alam naman po natin yan. Tingnan nyo na lang po yung mga naging ganap dito. Bakit nila tinatarget si pastor? Bakit nila tinatarget yung mga nagiging kritiko na imbis doon sila mag-target doble kayod sa paglaban sa mga kurap, yung kumakalaban sa mga kurap, yung hindi mga magnanakaw sa pera ng taong bayan, yun pa yung nauuna at mabilis na nakukulong at nape-persecute, Partner Jade. Totoo nga, no? At saka ito, gusto ko lang din i-share itong words of wisdom ni Pastor. Gusto kong basahin. Sabi niya, if no one sees you as an enemy, it means you're not important enough. If no one sees you as a threat, it means you're not strong enough. If no one talks behind your back, it means you're not outstanding enough. If someone is taking advantage of you, it means you have value. If someone isolates you, it means you are strong enough to stand alone. If someone imitates you, it means you are charismatic and influential. If someone slanders you, it means you are too prominent to ignore. If someone mocks you, it means you are already above them. If someone doubts you, it means you are pushing boundaries they can't imagine. Remember, all these things come from others not measuring up to you. Criticism is in fact a form of admiration. And when they try to silence you, it's a clear indication that your voice carries weight and your presence is too powerful to be ignored. Kaya nga, no, yung statement nga sabi mo, di ba, natatakot sila dahil sa impluwensya ni Pastor. Sila mismo aminado. Nakakulong na yan. Takot pa rin sila sa impluwensya ni Pastor, di ba? Oo. Ang lakas talaga. Hindi dahil sa si Pastor may Machiavellian na leadership. Love kasi ang pinapairal ni Pastor. Kaya yung love, unconditional love na pinapakita ni Pastor sa bawat kingdom citizens, hindi lang sa kingdom citizens, sa lahat pong nakakahalubilo ni Pastor, na-encounter ni Pastor, kahit hindi kingdom citizen, nature na po talaga ni Pastor, nakabalot na sa kanya yan. Kaya po, nakikita po natin na ang ganun din po ang sukli ng bawat kingdom citizens. Yung influensya ni Pastor, hindi pilit eh. Yes. Kumbaga, i-magnetizes lalo na yung mga good-natured people who has the same heart na with Pastor, yun po ang naiimpluwensyahan. Opo. Di ba? Attorney,